Tayo'y natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pasalamat tayo sa Diyos sa araw na itong idinagdag sa ating buhay, sa kanyang kabutihan, sa lahat ng pagpapala biyaya na ating nakamtan. Sa misa ngayon, itaas natin sa Diyos ang ating mga dinadalangin, ang ating mga hinaing, lalahanin natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga taong sumusuporta at tumutulong sa atin, mga taong humihiling at humihingi ng ating dasal. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumapit muna tayo sa Diyos na may pagsisisi, aminin natin ang ating mga pagkakamali, mga pagkukulang at mga pagkakasala. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho, tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, kay Kristo. Ngunit nag-aalala akong baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa pinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo. Palagay ko na may hindi ako huli sa manggagaling ng mga apostol na iyan. Maaaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman ako kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkataon. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo. Wari bang inaagawan ko sila, matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusin diyan, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo, sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa pulay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan, at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na sumasa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan dyan sa Akaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Tayo pong lahat. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat.
Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman, kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Tugon, Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. sa unahan niya'y apoy, patuloy na mag-alab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig, kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Tugon, Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Tugon, Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Tugon, Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Tumayo ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Alam natin kung bakit itinuro ni Jesus ang dasal na Ama namin dahil humiling ang kanyang mga alagad na turuan silang magdasal. They were probably observing him how he could be absorbed in prayer for a long period of time. They were probably wondering kung paano ginagawa ni Jesus yung pananalangin na matagalan. Kaya ang request nila, Lord, teach us how to pray. Dalawang punto ang gusto kong i-propose para sa ating maikling pagninilay. Una, to pray is to pray for.
nagdarasal tayo hindi lang para sa ating sarili. We pray for someone. We pray for people we care, for people we love. I'm sure lahat tayo ay nagdarasal. Minsan may lalapit sa atin, humihiling ng dasal. Please pray for my mother. Please pray for my son. Alam niyo po, prayer is one of the most important expressions of care. Pag nagpapadasal tayo, we are not only opening to God, but also to one another. Di po ba sabi ng Panginoon, when 2 or 3 are gathered together in my name, I'll be in your midst. Kapag nagpapadasal tayo, nagkakaroon tayo ng spiritual solidarity. Feeling mo hindi ka nag-iisa. It extends our sense of community. Minsan may concern yung isang kaibigan mo. Lalo na naalala ko yung kaibigan ko nasa critical situation yung kanilang marital status. Hindi pa ako pare, mayroon na akong grupo na magkakaibigan kami. Tapos yung isa naming kaibigan nagkaroon ng problema sa kanyang marital status, tinext namin yung isa't isa. And we all agreed to pray the rosary at 8 p.m. Yun bang kahit magkakalayo kayo, sabay-sabay kayong magdadasal, no? Tinatawag nating prayer brigade, praying for a friend. Ang tindi ng epekto. When we pray for one another, there's a spiritual web, parang yun ang iniisip ko, imagination ko, that is created, yung parang gagamba, di ba? May web siya. Parang ang daming tao, isa lang ang tinututukan. You can just imagine how strong the energy that is there. Probably God is saying, you have stormed me with your prayer, how can I say no? Kaya to pray is to pray for. Pangalawa, this time, no more praying for, but just to be with God. Probably, tinitingnan ng mga alagad si Jesus, and they were probably asking, bakit kaya niyang magdasal ng matagal, no? In solitude? Ano kaya nangyayari sa kanya when he is alone in prayer? Only to say, he is not alone. In fact, when he prays, he pray with the Father, sa kanyang Ama. When we are with our loved ones, we don't count the time. Kasi siguro, nakaka-spend ng matagal si Jesus dahil tatay naman niya yun, di ba? Kaya ganoon din tayo sa ating mga mahal sa buhay. We don't count the cost. Tulad ng sa opisina, pag nagbi-meeting kayo, may agenda, may oras, may limit. Pero iba pag sa pamilya mo. Iba pag sa mahal mo sa buhay. No agenda, no time limit. Come to think of it, katabi mo yung asawa mo, katabi mo yung anak mo, kwentuhan kayo, hanggang nakatulog kayo. Di ba? Wasting time ba yun? Ganun din sa prayer. We thought it is just a waste of time kasi nakaupo ka lang dyan, walang ginagawa. Pero hindi po yung pagsasayang ng oras. Minsan tapos ka na sa mga intentions mo, nasabi mo na lahat ng concern mo, nasabi mo na lahat ng mga hinaing mo sa Diyos. Wala ka ng agenda for yourselves and for others. Pero nakaupo ka pa rin. No? Alam nyo, ganun din sa mag-asawa. Hindi naman lahat ng oras nag-uusap yung husband and wife, but they are present to one another. And that is relationship. I call it companionable silence. Kapag nakaupo ka lang dyan, wala ka ng prayer, naubos na lahat ng sinabi mo, pero you are still feeling the presence of God. That is companionable silence. You don't need to talk all the time. You are just there for each other. No? Praying is just being there, entering into God's presence, holy presence. Sa utak kasi ng mga tao ngayon, kapag nakaupo ka at walang ginagawa sa harap ng altar, it's a waste of time. Kapag nakaupo ka at walang ginagawa, always remember this. Prayer is not just doing. Prayer is being with. Kung hindi tayo sanay at parang hindi tayo marunong lumapit sa Diyos, hilingin natin kay Jesus. Humiling tayo sa Kanya. Lord, teach us how to pray. Turuan mo kaming magdasal and He will give us the grace. Amen? Itinuro ni Jesus na maaari nating tawagin ang Diyos na ating Ama. May matatag na pag-asa nating dalhin sa Kanya ang ating mga hinaing. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging ipahayag sa buong sanlibutan
ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayong magpadaig sa mga tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso na patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway maranasan ng Diyos sa kanilang araw-araw na pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makita ng harapan ng Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang mga intentions na kalakip sa ating prayer intentions at sa ating mga personal na kahilingan. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga hinaing. Tulungan mo kaming laging manalig sa iyong mapagmahal na pamamaraan at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo. Tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan.
palang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisapat ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang butihing kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming
mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na wala. Amen.
Din tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa lahat ng narito, maagang gumising at nakipag-isa sa ating banal na misa at sa lahat na nag-serve, maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos ang ating misa, taglay natin sa pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pakanton.